po ang mga posibleng maramdaman ng isang taong may cerebral aneurysm? Yung pagkakaroon ng cerebral aneurysm, maaaring hindi malaman ng isang tao hanggang hindi ito pumutok. Kaya minsan, kung nakakaramdam na ng konting leak ng dugo dun sa ugat na manipis, ang tawag sentinel hemorrhage, doon maaaring may nararamdaman ng isang pasyente tulad ng pagsakit ng ulo, yung medyo masakit ang mata, sa palibot ng inyong mata masakit palagi, nahirapan kayo magbasa o kaya nagdodoble paningin nyo, at yung paggalaw ng inyong mata medyo nahirapan. So ano ibig sabihin nun? Parang kumbaga nakasteady ka lang, gusto mong tumingin sa kaliwa lang pero nakasteady ulo mo, parang nahihirapan kang sumunod o pumunta kagad dun sa gusto mong tingnan. So yan yung apat na kadalasan na naramdaman kung medyo meron ng tinatawag na sentinel hemorrhage o yung parang konting leak ng dugo doon sa ugat na manipis. Kumbaga sa hose ng gripo, di ba? Meron tayong hose na pandilig. Kung yung hose natin luma na, di ba, mapapansin nyo may wisik-wisik konti doon sa mga gilid ng goma. Yung pong tinatawag na sentinel hemorrhage or bleeding. So, ang unang-unang ebidensya na kadalasan na meron kang cerebral aneurysm ay kung meron ka ng bleeding. Yan yung tinatawag na subarachnoid hemorrhage or pagdurugo inside the brain. At pag meron na po kayong tinatawag na subarachnoid hemorrhage, ito po yung iba pang mararamdaman nyo bukod sa mga nasabi ko kanina na sumasakit ang ulo, maaring matinding sakit ng ulo, nagkakaroon po kayo ng stiff neck o parang ang hirap ikilos ang inyong leeg, no? Parang naninigas, pakiramdam laging naduduwal, nasusuka, then nagkakaroon ng pagbabago sa inyong mental status na palaging drowsy. Ibig sabihin ng drowsy, para kang hilo palagi, para kang lutang, ganyan. Then yung sakit sa mata nyo, maaaring mas tumitindi. Yung pupil, yung pinakaitim ng mata nyo, nakabuka ng konti. Yung pupil, yan yung itim ng mata, no? At minsan nawawala ng malay, hinihimatay. Then yung blood pressure nyo, hindi makontrol. Nandiyan na yung wala kayong balance na tinatawag na may motor deficit, wala kayong balanse o wala kayong coordination, naglalakad ka sa isang linyang diretsyo, medyo kumakanan ka o kaya kumakaliwa ka, akala mo lumilindol, yung ganyan. Then sensitive ka masyado sa liwanag ng ilaw, ang tawag, nagkakaroon ka ng photophobia. Then sumasakit ang likod, sumasakit ang binti, at yung mga cranial nerves, mapapansin nyo, naapektuhan. Yan yung may kinalaman sa paningin, sa pangamoy, sa panlasa at pandinig. Kung saan ito'y maaaring nakaramdam ka ng panghihina. At pag minalas-malas, pwede kang humantong sa coma at death, kamatayan. So ang symptoms ng cerebral aneurysm, mga nabanggit ko, dapat huwag niyong binabaliwala. Kung meron man kayo naramdaman dito sa mga sinasabi ko, huwag na nating sabihin na wala ako niyan. Mabuti pa, magpatingin na po kayo sa isang doktor para masuri maigi. Dahil pag ito ay nakontrol, kung ano man na nagbibigay ng paglobo nun o pagtindi ng kondisyon, pag ito'y nakontrol, maaari pong makaiwas tayo sa mga seryosong problema sa mga hinaharap. So, paano nadadiagnose ang cerebral aneurysm? So, paano ba natin masasabi? Paano ba natin masasabing siguradong-sigurado na meron kang aneurysm? Ito po yan. Ang cerebral aneurysm ay nadadiagnose, ibig sabihin napapag-alaman kung ito'y talagang meron kang ganito sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pwede po kayo magpa-CT scan. Ito po yung tinatawag na computerized tomography, computed tomography, magnetic resonant imaging, yung madalas nyo naririnig na MRI, magnetic resonant imaging. Pwede rin po yung angiography. Angiography, yung sinasaksakan ka ng pampakulay sa mga ugat mo, no? At papasok yan hanggang doon sa inyong brain para ma-visualize po yung pagdaloy ng dugo sa inyong ugat. In addition, importante po yung complete medical history at physical examination ng doktor. Minsan ho, sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong ng doktor, matyagang pagtatanong, matyagang pag-examine sa pasyente, maaaring magkaroon na ang doktor ng duda na baka may aneurysm ang pasyente.
Pero kung magkaroon po tayo ng final diagnosis, kailangan po supported with mga procedures na nabanggit ko, mga diagnostic procedures na tinatawag. Yung iba pang pwedeng gawin, bukod sa mga nabanggit ko, yung mga sinasabing digital subtraction angiography. Ayan, mga pangalan pa lang, mukhang mamahalin na, no? Mga pangalan pa lang na sinasabing procedure, mahal na. Ito'y para malaman lang kung ano yung problema, hindi para gamutin. Digital subtraction angiography. So ito'y nagbibigay ng image sa ating mga ugat, sa utak. Yung pagpasok ng dugo, nakikita, malalaman kung may problema po tayo sa ugat o kaya mismo sa kinakapos na pagdaloy ng dugo sa ating utak. Itong procedure na to, may sinasaksak na catheter sa inyong ugat sa may binti, sa may legs. At ito'y pinapasok yung tinatawag na contrast dye, ini-inject po yan hanggang sa pumunta po yan sa lahat halos ng bahagi ng inyong ugat. Then, dun sa CT scan naman, may mga titawag din na CT scan angiogram, kung saan, habang po kayo tinitingnan dun sa CT scan, meron din binibigay sa inyo pampakulay to visualize po yung inyong blood vessel. So, anong treatment? Yan ang importanteng malaman. Ano yung treatment ngayon? Nalaman na natin. Alam na natin na mayroong problema. Alam na natin bakit tayo nagkaroon ng ganitong problema. Siyempre, ang gusto rin natin malaman, anong gagawin? Anong treatment? So, ang treatment po sa cerebral aneurysm ay depende po sa mga sumusunod. Unang-una, specific treatment for cerebral aneurysm depende sa anong makita ng doktor sa isang pasyente. Nandiyan po yung una, yung edad ng pasyente. Pangalawa, yung overall health status ng pasyente. Kumusta ba yung pasyente? Kung ooperahan ba natin, okay lang, kaya ba? O pag inopera natin, baka lalo naman mahirapan makarecover at mamaya maging bedridden lang. Pangatlo, yung medical history ng pasyente. Ano pa yung ibang sakit na meron yung pasyente? Pangapat, ano yung lala ng problema? Ano yung extent ng condition ng pasyente? Ano yung mga nararamdaman o mga senyalis na may aneurysm yung pasyente? Matotolerate ba ng pasyente kung bigyan lang muna natin ng mga gamot o gawan natin ng mga procedure or therapies? O kaya, ano bang ina-expect natin dun sa gagawin ng doktor? Pagkatapos ba ng operation, back to normal ba yung pasyente? Lahat yan mahalaga. Siyempre, kasama na rin po yung opinion ng mismong pasyente. Kung anong sa tingin niya. Anong kakaya ng katawan niya o hindi. Mahalaga po yun. Kadalasan, ang tanong na nga ngayon, hindi na kaya ng pasyente o hindi. Kaya ba ng katawan ng pasyente o hindi? Kadalasan, ang tanong ngayon, kaya ba ng bulsa ng pasyente kung magpapa-opera yung pasyente? Yan ang problema Kasi magkano ba magpa-opera? Wala naman pong operation na 10,000. Wala rin operation ng aneurysm ng 50,000. Wala rin naman 100,000. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi ata bababa ng 250,000. Kung libre yung doktor, go! Kaso ang problema, yung mismong procedure, may kailangan din talaga na bibili ng pasyente. Yun ang masakit doon. So, yung ibang pasyente, sasabihin na lang, ay naku dok, wag na lang, hayaan na lang natin, suporta na lang. So, depende po yan sa kakayahan ng pasyente. Depende rin sa kakayahan ng doktor na mag-opera. Baka mamaya, panisalta lang yung doktor na, ay, pag na-opera niyan, back to normal yan. Pero pumirma ka muna ng waiver para kung may mangyari, hindi ko sagot. Ano ba namang usapan yan, doktor? So, depende. Basta ang sinabi ko po, depende. So, depende sa situation, depende sa kakayahan, depende sa kondisyon, depende rin sa mag-oopera at saan operahan. Hindi naman lahat ng hospital gumagawa niyan. So, napaka-selan na topic po itong pinag-uusapan natin. Ngayon, may isa pang factor na dapat i-consider. Bukod doon sa mga sinabi ko, saan ba at anong parte ba ng ugat sa utak ang may aneurysm? Ayun, mahalaga din yun. Kasi kung dun sa maselan na bahagi ng utak ang naapektuhan, baka sa pagkalikot ng doktor, baka lalong lumala. Di ba? Tama po, di ba? So, napakaselan na usapan po ito. So, the presence and absence of symptoms. Kung wala naman nararamdaman, maski may aneurysm, wag nang pakialaman. Yung iba sasabihin, ay hindi, puputok yan pag hindi mo galawin. Pag ginalaw mo naman, hindi rin guarantee na hindi uulit So, para sa akin, kung asymptomatic yung pasyente, wag nang galawin. Bigyan na lang ng mga supportive na yung pasyente, o wag kang tataas ang blood pressure, wag kang magbubuhat ng mabigat, wag kang mapapagod, wag kang magagalit, wag kang iire sa pagdumi. Karamihan ng senior citizen na hirap dumumi.
Pag mahina na po yung ugat nyo sa ulo, meron na palang aneurysm dahil sa nagkakaedad kayo. Nahirapan kang dumumi. Sabay, yung pag-ire, pwede pong yan ang dahilan kung bakit magkaroon ka ng ruptured aneurysm na kadalasan pagdating sa ospital, ang tawag naman hindi ruptured aneurysm. Ang tawag na stroke. Pumutok ang ugat. Ayun na nga po yun. Yung pumutok ang ugat, kadalasan may kinalaman sa aneurysm. Ugat na mahina. Ugat na manipis. Ugat na pumutok dahil sa pressure. At ano nagbibigay ng pressure? Nagbuhat ka ng mabigat, umiri ka. Hirap kang dumumi, umiri ka. Nagalit ka, sigaw ka ng sigaw, pumutok din yung ugat. Tumaas ang BP mo, pumutok din yung ugat. So, ruptured aneurysm din ang tawag doon. Pinaganda lang sa salitang stroke. So, assuming kailangan operahan, talagang kailangan operahan, anong gagawin natin? Meron 2 uri ng operasyon na ginagawa. Number 1, open craniotomy. Open craniotomy. Yung salita palang open, di ibig sabihin binubuksan, binibiyak. Ano yung binibiyak doon? Yung utak, yung bungo, bibiyakin, lalagariin yung utak. Open craniotomy, kung saan yung ugat mismo na lumobo o kaya pumutok, lalagyan nila ng clip. Parang pangsampay. Siguro pinakamagandang paliwanag na maintindihan ng mga nakikinig, mga misis o mga labandera, mga labandero. 'Di ba pag nagsasampay kayo ng damit, meron kayong pang-ipit. Isipin niyo po yung ugat niyo, meron pong nakaumbok na bukol at pumutok po yung bukol na yon. Yung bukol na yon ay may kinalaman sa ugat na mahina. Ang gagawin mo, yung pang-ipit niyo sa sampayan, iipitin niyo lang po yung pumutok para hindi na tumagas yung dugo. Yung po ang tinatawag na clipping. Surgical clip ang ginagamit. Yan. Wala akong maisip na mas simpleng paliwanag. Yun na lang po. Tandaan niyo po, yung pang-ipit dun sa sampayan, kuha ka isa, tapos ipit mo dun sa loob ng utak yung dumudugo yung parte na pumutok. Yan po yung tinatawag na open craniotomy. Siyempre, kung di mo open, di mo bubuksan yung bungo, paano mo maiipit? So, dinalagari yung buto para iangat ng konti, ipitin ng ganon. Parang ganon lang, simple, no? Napakadali lang, no? Kayang-kaya ng mga labandera lang pala to, no? Then, endovascular coiling or coiling embolization. Ayan, medyo mas high-tech po ito. Ito, walang biyak-biyak. Pero ang nangyayari po, lalagyan po yun ng parang alambre. Imagine nyo po yung alambre na binilog nyo. Alambre na binilog. Ginawa nyong parang kasing laki ng holen, halimbawa. Yan ngayon ang papasok natin doon sa area na pumutok na ugat para hindi na lumabas yung dugo. Kumbaga, ilong nyo, dumudugo, lagyan mo ng cotton balls. Ayan. Tama ba yung paliwanag ko? Pero yun ang na-imagine ko lang eh. Na-imagine nyo po ba yung sinasabi ko, mga brothers and sisters, mga lolo at lola? Dumudugo ang ilong ng apo nyo, di ba? Bumibilog ka ngayon ng bulak. O kaya tissue paper, binibilog nyo, pinapasak nyo po doon. Parang ganun din po ang ibig sabihin ng endovascular coiling o kaya coil embolization. Kung saan maglalagay ka ng barado. Tama ba? Babarahan nyo yung area kung saan lumalabas yung dugo para tumigil at hindi na lumaki pa yung area na namamaga. Okay. Yan po yung tinatawag na endovascular coiling. Pagod na ako. Tuloy-tuloy yung salita, no? Hirap, walang kausap. Di mo alam kung may nakikinig. Pinakamahirap, yung mag-air ka nang wala kang kausap. Mag-isa ka sa studio, wala kang guest, wala kang co-anchor. Tapos di mo alam kung may nakikinig sa inyo. Tapos ikaw lecture ka ng lecture, para kang sira, di ba? Yun, gano'n. Pero importante, may isa. Dahil may nag-text sa akin, nakikinig daw at nanonood pa ngayon. At least may isa nakikinig. Salamat po. So, sana lang po, kung ano po mga naibahagi ko po ngayong araw ng linggo. Today is March 3, 2013. Sana po kung ano man naibahagi ko sa inyo, i-share nyo rin po sa ibang tao. Kasi po, ako'y naniniwala na karamihan po ng sakit, kung naintindihan po natin, maski paano, baka kalahati hindi naman lumalala ang kanilang kondisyon kung naintindihan nila yung